Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic na video natin, current feelings ni person sa'yo. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So you have to use your intuition sa reading natin. Pwede ka naman manood ng more than 1 group. Pwede naman. Siyempre, pwede. Lagay mo sa comment, ano yung mas nag-resonate ka. Yan. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Nalisa Tarot. And thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayong lahat. So I think we're all good. We can start the reading now. I'll start with you, group number 1, and thank you everyone for watching the video. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Anong current feelings niya sa'yo? Nakita ko si person, si hangman sa reading. Ito siyang tao na gold back na feelings sa'yo. Mahirap siyang maintindihan, mabasa. Yung hangman kasi, connected siya sa planet na Neptune. So pwedeng meron siyang Neptunian personality. Parang chameleon. Mini-mirror niya sa'yo. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, mini-mirror ka niya. Parang yan. So, kung mabait ka sa kanya, mabait siya sa'yo. Nire-reciprocate niya yung binibigay mo. Kung anong bigay mo sa akin, bibigay ko sa'yo. Pwedeng ganyan din eh. Kung binigyan mo siya, bibigyan ka niya. So, kung makulit ka sa kanya, makulit din siya sa'yo. Pero most of the time, pwedeng suplado or suplada siya na person. And you have to use your intuition. Lagi mo siya nami-misunderstood. Hindi mo siya naintindihan. Hindi mo lagi ang lalim ng iniisip niya. Pwede talagang malalim siyang mag-isip. Like, minsan iniisip niya yung gaano ka-exe yung buhay ng tao. Yung mga iniisip niya, feelings niya talaga is possible tinatago niya sa sekreto niya. Hindi siya basta nag-open up ng feelings. Pwede mabilis siyang ma-attract sa mga tao na very spontaneous, fun, masarap kasama. Yung person lang, para siyang isang tao na tinitingnan ka, pinagmamasdan ka, inoobserbahan ka, and naghihintay siya ng tamang pagkakataon para mag-express ng feelings sa'yo. Pwede hindi pa ito talaga yung time sa tingin niya na malaman mo yung feelings niya. Pwede ang tagal na nung connection na to. Pwede. Like, pwedeng matagal na talaga. Ito 12, ito 13. So 12, 13, diba? Tagal. Pwede yun pa yung mga panahon, nagkakilala kayo, 2012, 2013, mga around doon. Pwede. Or pwede din na 2023, or 2 to 3 years ago. Yung iba naman sa inyo, medyo konti lang, pwedeng 1 to 3 months ago. So yung parang time frame yun. Pag-aralan, magkasunod no? Nilagay ko yung mga cards sa ilalim kasi yan yung mga kasunod na cards. So, kasunod yung hangman si that card. 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, Ace of Cups, 2 of Cups. Pag pinagsama mo itong dalawa sa gitna, magiging siyang 5 of Pentacles. Yun yung card mo eh. Isang possibility din na malalaman mo feelings ng person long after wala na yung person sa life mo. Like,
Wala na, hindi na kayo magkasama, hindi na kayo close, marami na nagbago. And after pa ng napakahabang taon, doon mo palang malalaman na may feelings pala yung person. Isang possibility yun. Sabihin niya sa feelings niya after ng napakahabang taon ng paghihintay. And wala man tayong hinihintay, di ba? Agree ka ba doon? Agree ka muna, hindi tayo tutuloy yung reading. Ako makulit ako eh. Tutuloy ko pa rin. Napakita lang dito na very interesting ang person na nakikita ko sa reading. Ngayon, dito sa nasa gitnang card, anong sitwasyon? Ano yung nangyayari? Sa tingin ko, pwede nagkasama kayo and then nag-separate kayo. Nagkasama kayo sa isang work and nag-separate na kayo ng work. Nagkasama kayo sa isang team and then nag-separate na kayo. Merong part na nagtulungan kayo and then nag-separate kayo. Nagkanya-kanya. Hindi ko nakita ka ng person as kaya mo mag-handle or magdala ng problema. Pakaramdam ko yung nagustuhan niya sa'yo. Kahit marami kang responsibilidad, nakita ka niya kung paano ka gumalaw. Paano mo inaayos ang buhay mo. Pakiramdam niya wala kang intention na magkaroon ng connection sa kanya na more pa sa pagiging magkaibigan. Feeling niya sa pinaka-heart niya parang wala kang interest sa kanya. Pero tayo na nakakaalam na meron. Huwag dila kita. Feeling ko, palaisipan sa kanya kung may feelings ka ba sa kanya. Kasi hindi niya din mahalata sa'yo. Tingin ko tinago mo rin. Tingin ko lang sitwasyon, hindi kayo masyado nakakapag-usap ng person kasi very busy na talaga kayo. Lalo na sa career. In person, possible, malapit na siya ma-promote or kapo-promote lang niya or ang dami niyang hinahawakan ng mga tao. Anong feelings niya sa'yo? Mutual. Mutual. Siguro friends kayo. Friends. Pwede, magkaibigan kayo. Pwede artistic si person. Artistic. Artist. Nakikita ka ng person as wife material or kung lalaki ka, husband material. Parang nakita niya sa'yo lahat ng qualities ng gusto niya sa partner. Parang nakita lang niya sa'yo, ideal person. Mutual talaga yung feelings niya. Ito parang hindi man kayo nagsabi ng feelings sa isa't isa, tinago niyo man sa isa't isa. Eyes don't lie. Alam mo yun? Yung feelings na malabas sa eyes, nahalata. At yung pag kinasal kayo, tapos ay mga nasa likod mga kaibigan niya, tuntuwa sila. Ngayon, kung pero kayo single, yes, maganda tong reading para sa iyo. Feelings. Anong feelings? Ano bang feelings ng person? Anong secret ko? Crush kita. Napapansin mo bang miss kita? Gusto ko laging kakausap. Nakakasyang ka na person. Nanggagaling siya sa feelings ng sweet love. Pero napapanaginipan ka niya palagi. Pero napapanaginipan ka niyang kinasal. And you have to use your intuition. Anong feelings sa'yo ng person? Anything. Connect sa feelings. Interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering. Ang ganda ko isang karda. Feelings. Anong feelings sa'yo ni person? Feelings. Dito tayo mag-end na reading. Secret ito eh. Ito. Crush kita. Bigyan kita ng song. Song to ni David Archuleta. Crush.
Magkakatanda yun siya. Cause I'm trying to walk away, but I know this crush ain't going away. Yeah, 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 yeah. Feeling ko yun ang feelings niya. Crush na hindi mawala-wala. Pag-compare kasi nakakilala sa kanya, diba? So you have to use your intuition. But I think all good na tayo. Group number 1. Sana nakuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. And if nag-resonate sa'yo reading natin, let me know na lang sa comment. Thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste! Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic, current feelings niya sa'yo. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Magkakaiba sa reading mo, no? May missing card. Kapag-usapan natin. So kumain tayo ng mga cards dito sa reading mo. So yung nasa ilalim na cards, siya yung kasunod ng card na nasa taas. Nilagay ko lang yung kasunod na card. Sa pag-usapan natin, so start tayo kay person. Sino si person? Kasi ba si person very balanced na person? Balanced masculine, feminine energy? Very balanced. So, pwede isa siyang tao na practical, mataas ang possibility practical. Pwede din siyang dati mong nakarelasyon. Kasi merong mag-partners na card dito. Queen and King of Pentacles. So, switch mo na lang. Kung babae ka na sa reading, then siya si King of Pentacles. Kung lalaki ka sa reading, then siya si Queen of Pentacles. Kung same gender, then you have to use your intuition. Napakita lang na isa siyang tao na nag-support sa'yo financially, bigyan kanya ng support, and pwede din na nag-provide siya sa'yo. Sa isang part ng life mo, naging protector mo din siya, pinagtanggol ka niya. Pwede ko nang sabihin sa nakaraan, naging masaya ka din kasama yung person. Meron kayong chemistry. So, pwede siyang isang dati mo nakarelasyon, ex-lover, pwede din siyang ex-partner. Mara siya pumupunta sa dating karelasyon. At some point, niisip mo siya si the one. At some point, pwede hanggang ngayon, niisip mo siya si person, pwede siyang partner sa'yo, pwede din siyang maging long time partner, yan. Or pwede siya sa commitment. Pero na nakikita ko sa reading, yung person, isang tao na at some point sa nakaraan, naisip mo na pwede siyang maging long-term partner mo. Pwede nagkaroon din kayo ng mga issues, yes, pwedeng involve ang parents, pwedeng involve ang mother and father, pwede may significant mother figure, father figure. Ngayon, kung galing siya sa prominenteng pamilya, then pwede siya siyang tao na maayos ang buhay, may stability, may ayos ang trabaho, or pwede din na mahilig sa pagnenegosyo, or practical na person. Parang siyang the one who got away. Alam mo yun, parang nasa kanya na yung mga qualities na gusto mo, masayang kasama, sinasamahan ka naman sa mga gala, pinagbibigyan ka sa gusto mo, pinapartneran ka niya, sinuportahan ka niya, sa maraming bagay. Ngayon, kung dati mo itong asawa, then pwede nagkaanak pa kayo. Pinili mo kasi si Page of Cups. So, pag-aralan, nakikita ko lang, ang person sa reading ay isang taong dati mo nakarelasyon.
Ano meron sa present? Pwedeng separated kayo. Hindi malinaw kung bakit kayo nagkahiwalay. Pwede hindi siya mutual. Isa lang talaga may gusto ng breakup. Yung isa talagang na-reject ang pakiramdam niya. Ngayon, kung sa side mas nakakapil ng rejection, pwedeng sa more sa babae na side. So, kung babae ka sa reading, pwede ikaw nakakapil na parang na-reject ka, nasaktan ka, na-betray. Parang siyang heartbreak talaga. So, nasasaktan ka sa nangyari. More sa feminine na side, mapapansin mo sa mga card, katabi niya yung heartbreak card ng tarot. So, pwedeng masasaktan ka sa nangyari. Nahirapan ka sa pag-move on. Pag-aralan. Ngayon, kung hindi mo pa nakakarelasyon ng person, then pwede kang pumili ng ibang group. Nakita ko lang dito, very obvious sa card na possible, ang person is dati mo nakarelasyon na nagkaroon kayo ng separation. Namiyak pang bata dito. Pwedeng heartbroken ka sa nangyari. Pwede. Ngayon, medyo malinaw naman na dati mo karelasyon, nasaktan ka sa nangyari. Anong feelings niya sa'yo? Yan ang sinasagot natin sa reading. Four of Swords and Five of Swords. Pag nagsama yung Four of Swords and Five of Swords, magiging Nine of Swords. So, nagkaka-anxiety itong person. Pag naisip ka, takot siya makipag-usap sa'yo. And nagigilty siya sa nangyari. Yung emotion niya nang gagaling sa takot, fear, pag-aalala. Meron siyang feeling na mali ba yung decision ko? Pwede nagdududa siya sa decision niya na mag-walk away. Pwede itong third-party connection kasi meron ditong Five of Swords. So, pwede sa time na reading, meron na rin ikaw na partner or pwede may partner na rin siya. Pwede pareho kayo. Meron kayong silent treatment. Sa tingin ko, ang feelings ng person sa'yo ngayon is more feeling niya wala nang reason para ako sabihin na pag-usapan pa yung nangyaring masakit sa nakaraan kasi naghihiling ka na. Feeling ng person, naghihiling ka na, nakamupuan ka na, natanggap mo na rin yung nangyari. Pakaramdam ko lang, pag napapagod ang person sa mga nangyari sa buhay niya, may parts sa kanya ikaw hinahanap niya. Or namimiss ka niya. Pwede may part pa sa heart ni person na inisip niyo, pwede pa rin siguro kayo. Pero maliit lang siya, maliit. Pag nalulungkot siya, naalala ka niya. Pag nahirapan siya, naalala ka niya. So more ito, parang naalala niya yung nakaraan. More nga siya grieving process. Alam mo, parang pag nawala yung isang taong mahalaga sa'yo, ngayon mo nararamdaman yung impact na wala na siya sa life mo. After ng napakatagal na panahon na hindi na kayo nag-uusap, then nararamdaman mo yung feeling na wala na talaga siya sa life mo, hindi na siya nandun. Parang hindi na kayo mag-uusap tulad ng dati. Parang feeling ko sa reading, ang feelings niya is parang may void, may something missing, may kulang parang feeling ko may kulang. Kung nagtatanong ka, ma'am, bakit ba may kulang na card yan? Bakit ba meron dito missing card? Kasi, syempre kailangan magpaliwanag. Siguro may feeling siya na kailangan niya explain talaga sa ano nangyari. Baka kasi feeling mo, ginawa kanyang panakip butas, parang nilagay ka lang niya doon and then nung dumating yung gusto niya, lumipat siya. Pwede na, nagigilty siya sa ginawa niya sa'yo Pero paliwanag ko lang Ito kasi Three of Swords. So, ang kasunod nito, ito. So, dapat ito nandito. Diba? So, nandito na yung isang card. And ang kasunod nito, ito.
Kaya nawala siya dito. Ngayon, ang tanong, ano kaya nandito? Ang ganda ng card dito. Feelings. Ang tinatanong natin, feelings. Ano ba tinatago niyang feelings? Ayaw niya ipakita sa'yo. Feeling ko, meron siya tinatagong feelings. Ito card to ng grieving, pagluluksa. Ano yun, ito yung card ng parang sobra kang nalungkot. Ako kasi na-depress, hindi naman ako pwede mag-diagnose. Pwede namimiss ka ng person. Hindi niya talaga pinakita sa'yo na sobra siyang nalungkot. Itinago niya talaga to. Card to ng pagsisisi. So, anong feelings niya sa'yo? Pero ito yung love na sinayang ko. Feeling ko nahiya siya sa'yo kaya missing yung card. Pakiramdam mo siguro, ikaw na betray niya. Hindi siya nasaktan. Kasi wala ka nakita masyadong reaction sa kanya. Pero possible ito naramdaman niya. Nahiya siya sa ginawa niya sa'yo. Pakiramdam ko rin sa reading, si person pwede nag-self-sabotage siya. Sinabutahan niya sa sarili niya. Pwede nagkaroon siya insecurity na hindi kayo bagay. Or ang dami niyang pressure sa buhay. Ang dami mga dahilan. Pwedeng excuses lang niya yun. Nung na-realize niya na mahalaga ka sa kanya, parang masyado nang late. Yung nangyari dito sa sitwasyon mo, masyado masakit sa tingin ko. Kasi nandito na lahat ng masasakit na curse sa tarot card. Mga nanonood sa reading ko na ang taong tinatanong yung mga nag-passed away, di ba? Okay lang naman. Pero ang reading kasi na to is, syempre, dito sa mga nag-passed away. Pero kung let's say lang yun, anong feelings na sa'yo? Then, nandun pa rin love. And hope niya na makapag-healing ka, makarecover ka, and makabangon ka sa sitwasyon. Kung yun ang tinatanong mo na person. Bigay ko lang yun, kung kanina man yun. Ikaw, hindi mo nawawala ang love. Nandun pa rin love niya sa'yo. Sa kabila ng masakit na nangyari, sa betrayal, pagtalikod, walking away, mga awayan nyo, tingin ko yung love na dun pa rin. Maganda ko na message siya. Feelings. Ang feelings ni person. You're my friend and my lover. Huwag ka sana magsawa sa akin. Pwede itong isa sa mga nangyari. Pwede. Hindi ko mas sinasabi nagkasawaan, pero possibility lang na meron lang feelings si person na baka sasawa ka na sa relasyon or sasawa ka na sa kanya. Or ayaw mo na talaga sa kanya. Nakamove on ka na. I'll sing for us. Hindi ko alam kung mahilig ba kayo sa songs or music. I feel sad. Ito yun Ano feelings niya sa'yo? Nalulungkot siya. Hindi siya nalulungkot dahil grabe, baka ito na lahat. Tama niya gusto mong sabihin. Nahihiya ako sa'yo. Ba yun? Person? That's not the person I admire you. Nasa talaga to. Alam mo, na-miss kita. Yes. Nasa, nakatalikod. Alam mo, na-miss kita. I admire you. Crush ka pa rin niya hanggang ngayon. Nahiya ako sa'yo. Siyempre. Ayan grabe I'll sing for us. I'll sing for us. Bigyan kita ng song dito, syempre. Sa ginawa niya sa'yo. Compromise, agreement, reconciliation, consideration. Gusto ni person magkaroon kayo reconciliation. So, iba-iba naman yun Yung reconciliation, like maging friends kayo. Yung iba naman, bumalik kayo sa dati as lovers. May ganito ba nangyari sa connection mo sa kanya?
pag nakita ko si Queen of Pentacles sa reading, sign siya ng third party connection. Sign ng third party connection. Mataas lang. Nagpapakita siya sa reading. Pwede may involved na ibang tao sa connection. Or bigyan ka ng song. Sergio Mendes, what do we mean to each other? I'm a friend, I'm a lover, is it over now? Do you love me still? Or do you just mean well? Judgment. Judgment card kasi para siyang pagsisisi, pagtalikod sa maling ginawa. Card din siya ng revive. Ayun talaga yun Nagsisisi siya sa nangyari. Competition. Enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. May sneak dito. But ito reason Mataas ang possible yan na reason. May other person, third party connection. Impossibility meron. Sa reading lang na to. Number 5 ito. Ito kasi number 5. Ito number 5. So parang tumataas number 5. Yung number 5 na message na nakuha natin. Ito. Anong feelings na sa'yo? Nahihiya ako sa'yo. And ikaw nakakalam, ano yung dahilan? Ba't hiyang-hiya siya sa'yo? Natatanong ko, may love pa kaya si person? Possible meron, pero hindi na nga yun Pag naisip ka ni person, nahihiya na siyang makapag-usap sa'yo. Pwedeng hiyang-hiya si person sa nangyari sa inyong dalawa. Gusto niya humingi ng sorry talaga sa'yo sa mga nagawa niya. And mapatawad mo lang siya. Possible, maging masaya din si person. Kahit yung mapatawad mo lang siya, pwede yung magpalayas sa kanya sa guilty feeling na nararamdaman niya. Ngayon, nasa sa'yo pa rin kung gusto mong patawarin ang tao na to. Parating call ko na tayo. Kaya siguro ako add sa reading group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And thank you everyone for watching the video. Sana kuha mo messages na para sa'yo. And I'll see you again, group 2, on our future readings. Namaste! Welcome to reading group 3. Sabak tayo sa topic, current feelings niya sa'yo. So this is a general tarot card reading. Take what resonates with you and leave the rest. So napili mo dito si Knight of Cups. So bago natin sagutin yung tanong, usapan muna natin si person. Sino si person? Kasi pala siyang exciting na person, charismatic. Pwedeng mabilis siyang maka-attract ng attention. Attention seeker. Hindi naman. Attention grabber. Ayusin natin. Pwedeng nakaka-attract siya ng attention sa iba't ibang tao. Anong tanong? Leader ba siya? Leader ba siya ng isang grupo? Pwede kasi siya isang taong kilala. Yes, pwede siya isang tao na maraming tao talaga nakakasalamuha. Pwede very influential person, malakas ang appeal, masayang kasama,
nakaka-enjoy din siyang kausap, very energetic, meron siyang pleasing personality. Yung character niya, possible, very charming, very lovely. Sa tingin ko lang very fiery. Pwede meron siyang strong personality. Very strong. Parang siyang strong figure talaga. Pwede merong impact si person sa buhay ng maraming tao. Impactful. Meron siyang presence na hindi mo maisasantabi. Yung energy niya, unforgettable. So, isa siyang tao na pwedeng crush mo, pwedeng taong hinahangaan mo, o pwedeng tao na nirespeto mo. Isa siyang very cute personality. Cute. Pwedeng cute personality. Cute person. Tingin ko kasi ma-appeal talaga siya na tao. Ngayon, anong sitwasyon? Ang ito mas cartoon ng communication. Pwede wala kayong masyadong communication ni person. Naghihintay ka na message galing sa kanya. Pwede din siya unrequited love. Feeling mo parang, ba't parang hindi ako pinapansin ng person or parang hindi siya nagpapakita ng interest. Pwedeng mixed signals. Papansin mo kasi yung itsura ng mga ones, parang iba yung direction niya and then mamaya parang iba na rin yung direction niya. Parang nagbabago-bago. So, pwede nalilito ka sa intention ng person. Hindi malinaw sa'yo kung anong role lang gagampanan niya sa life mo. Sino ba siya sa life mo? Hindi natin sinasabi nanghihimasok siya sa life mo. Pero, pakiramdam ko, nagiging siyang importanteng person sa'yo. Sa present, napakita lang na parang gusto mong paglaban, parang gusto mong makita ka ni person. Yung position kasi ng person, parang siya nakikita. And parang ikaw hindi niya makita or ikaw hindi mo pinapakita yung intention mo. Pwedeng long distance relationship din ito. Pwedeng magkalayo kayo ng tao na tinatanong mo. Meron kayong gap. Yung gap na yun, pwedeng gap dahil age gap, pwede din siyang gap dahil malayo, pwede din siyang gap dahil sa status. Meron lang kayong parang naghihiwalay sa inyo. May gap. Yung 8 of Wands parang siyang galing sa mataas and then nahulog siya pababa. Pero yung question mo, yung person ba is na-fall in love or may feelings ba siya talaga? Pwedeng questionable yan sa'yo Pwede matagal mo nang gusto malaman. Nine of Wands card to ng isang fighter, card na isang tao na hindi mag-give up, hindi susuko. So, kung matagal na tong connection na to, na sitwasyon, parang ayaw mo pa mag-give up or ayaw pa rin ni person mag-give up. Ngayon, kung magkalayo kayo, pwedeng very challenging ang connection, very complicated. Pero din may mga tao na competition, yes, naging possibility. Nakita ko sa King and Queen of Wands, card ito na sobrang attention. So, pwede ikaw or si person nakakatanggap ng sobrang attention sa ibang tao. So, yung connection nahahaluan na napakaraming mga attention na nanggagaling sa iba't ibang tao. Very complicated siyang connection sa tingin ko. Hindi mo maintindihan kung saan ka pwesto. Malalim. Tingin ko lang, marami kayong mga hindi napapag-usapan. And marami kayong mga hindi pinag-usapan talaga. Or nahiya magtanong. Nahiya magsabi ng feelings. Parang naiilang. Pwede naiilang ka kay person, naiilang din siya sa'yo. Na-intimidate, pwede may intimidation din. Ngayon, kung partner mo tinatanong mo, anong sitwasyon? Pwede meron kayong very fiery and passionate connection.
Very fiery and passionate. Gusto mo lang malaman kung ito ba is more seryoso. Gusto mo lang malaman kung ito ba passion lang to or pupunta to sa commitment. So parang yun yung question. Nagpapagod ba ako sa connection or pwede itong ipagpatuloy hanggang sa dulo? Si King of Wands sa sarili nga. Favorite ko yan King of Wands. Ano si person very playful. Alam mo yan. Meron siyang playful personality. And challenging. So, nag-challenge ka sa person. Nag-challenge ka. Parang, the more nainis ka sa nangyari, the more ayaw mo ring sumuko. The more na hindi mo naintindihan nangyari, the more gusto mong ipagpatuloy. So, meron ditong push and pull, meron ditong mga mixed signals. And, nakaka-cause din siya sa'yo ng pagkalito and stress. Pwedeng nagkakaroon ka ng parang mga moments na nahihirapan ka talaga sa connection na to. Hindi mo maintindihan kung ano ba itong pinaglalaban ni person or ano ba nangyayari sa relasyon na to or connection na to. Ngayon, mahirap to kung na-inlove ka sa isang kilalang tao. Bigay ko lang. Kasi, pwede yan ang sitwasyon pakiramdam mo, hindi ka niya pinapansin. Ang payo ko, na makita. Siyempre. Yes. Seryoso ko, Diba? As a tarot reader, always yung reminder ko, pwede mo tayo magkagusto sa kahit na sino. Pero, misa ka lang natin tingnan ng context. Matang mo kasi dito, feelings ng person. Siyempre, dapat kilala ka niya. Diba? So, yun muna, first step. Dapat magkakilala kayo or at least nakikita ka niya or aware siya, nandun ka. Awareness. Think ko yun ang problem Kung yun ang question, napapansin ka ba ni person or nakikita ka ba niya? Parang yun. Or aware ba siya na nandun ka? Kung let's say marami siyang options, then possible ito yung nagiging question na. Aware ba siya naghihintay ako dito? More awareness. Parang alam niyo ba nandito ako? Pag-aralan. Ito kasi natin feelings ng person. So, bigyan na natin context. Let's say, kilala siya pero kilala ka din niya. Alam mo yun, like famous sa person pero kilala ka niya. Meron siyang awareness na nandun ka. Alam niya ang pangalan mo, medyo kilala ka niya talaga. So, may pag-asa kung medyo kilala ka niya, diba? May ideya siya kung sino ka as a person. Dalawa kasing possibility Okay ko lang, dalawang possibility. Kung hindi ka niya kilala, then anong feelings? Pero ko sabihin na kasi Ten of Swords So, yung Ten of Swords, card yan ng ending, card yan ng parang walang pag-asa. So, mataas doon, diba? Kung hindi niya ikaw personally kilala, wala kayong connection, like crush mo isang artista, sila artista yung crush mo, yung taong tinatawag mo artista, then yung possibility lang na mataas na posibilidad, anong feelings niya sa'yo, is parang wala doon. As hindi ka niya nakikita. Alam mo yun, yung hindi nag-exist. Papanood mo lang siya sa social media and stalk mo lang siya doon. And possibility na may feelings siya sa'yo na pareho sa feelings mo is maliit. Kung hindi kayo magkakilala, like hindi ka niya personally kilala. Kung let's say kilala ka niya, then ang feelings niya sa'yo. Ang feelings niya sa'yo, parang siyang conflicted. Alam mo yun. Page of Swords kasi pag lumalabas ng sa reading, card niya ng isang parang pasaway. So, pwede si person very playful ang nararamdaman niya sa'yo. Hindi ka naman niya gustong saktan. Hindi naman. More lang, pwedeng inisan, pwedeng nandun. Tingin ko nakikitan siya sa'yo, tingin ko natutuwa siya sa paraan mo ng pakikipag-usap, at tutuwa din siya sa paraan mo ng hindi pagpansin sa kanya. Pwedeng trigger niya person yung china-challenge siya or iniinis siya.
Kaya ayaw niya feeling na binubuli. Kahit ako. Pero, pwede natitrigger si person sa mga, ano mo yun, parang masasakit na salita. Yan. Parang judgment. Yung parang, masasakit na words. Anong feelings niya sa'yo? Meron ka kakayanan na masaktan siya. Kung ano meaning nun. Feeling niya, marami kang paraan na kakaiba. Parang, may power ka na babaksakin siya. Or saktan siya. Emotionally torturing siya. Alam mo kung saan yung soft spot ni person. Pwedeng dahil kilala mo na siya, marami kang nalalaman tungkol sa kanya, or alam mo lang taga kung saan mo siya matitrigger. Kung masasabi mayabang ang person, pero pwede. Iniinis ka niya. Inner peace, simplicity, meditation. Sa 2-3. 1, 2, 3. Share ko yung picture natin. May share ka bang picture kasama ibang tao? Anong feeling ko? Anong feelings niya sa'yo? Tingin ko natitrigger siya pag meron ka mga sinishare ng mga ibang tao sa social media mo. Nagtitingin siya ng mga pinopost mo. Mga pictures mo, titingnan din niya. Feelings. Tingnan natin Para kasi dito ka nag-overthink sa topic na to. Sana may nagbabago sa nangyayari ngayon. Ngayon, pwedeng gusto ni person na may magbago or kailangan may magbago sa nangyayari para mag-develop ang feelings na mas malalim. And there's a light at the end of a tunnel. Possible meron kang competition sa person na to. Pag nakita ko si Queen of Wands energy, big sign nito na may big competition ka sa person. Pag nakita kong Page of Swords, sign din niya na there's trouble in paradise. Trouble talaga. Di naman. Pag nakita ko yung Ten of Swords, card to ng pagtatapos, ending. Pwedeng takot si person na baguhin ang sitwasyon, kung ano yung nangyari sa life niya. Medyo may takot. Pero hindi siya nawawalan pag-asa na kung talagang kayo sa dulo, kayo pa rin. There's a light at the end of the tunnel. Para kasi Page of Swords sa reading. So parang napaka-playful na person, napaka-kulit. And natitrigger mo siya sa mga paraan na ikaw lang nakakaalam. And dahil siguro nandun yung trigger, lagi ka din pumapasok sa isip ni person. Think ko, nag-start yung feelings niya sa curiosity. Very curious siya sa'yo. Ngayon, kung let's say, ma'am, sikat kasi yung person ko. Then, siguro yung person na tinatanong mo, may ka-partner. And, parang nga silang King and Queen of Wands. Parang yung power couple. Maganda ko ng isang card dito. Two of Pentacles. Card to ng dalawang options mo, nag-juggle ka ng dalawa, or sa Tagalog, pinagsasabay mo dalawa. Mahirap yan Pag-aralan. Card na isang tao nagtatrabaho Minsan card nga yan ng single mother, solo parents. Pwede. Napakita lang na nahirapan possible ang person kasi may ginajuggle siya. Pwedeng hindi tao, pwedeng responsibilities like yung connection mo and work or connection mo and career. First person, napaka-busy. Dami niyang inaasikaso. Pero sabi nga niya dito, there's a light at the end of the tunnel. So, yung feelings niya sa iyo is nandun pa rin. Sa mind ni person, di pa naman tapos yung connection. Hindi pa. Ayaw niya rin siguro tapusan. Feelings ng person sa iyo is basta wag ka lang mawawala. Kung ano mo meaning So, huwag ka lang mag-disappear, huwag ka lang umalas. So, huwag mo lang siyang iwan. And ikaw nakakaalam kung ano meaning nun. Bigyan ka ng song bago ko na reading
Ben and Ben, paninindigan kita. Kakantahin ko to. Paninindigan ko to. Ang hirap, no? Paninindigan ko to. Magkakata na isa. Paninindigan kita, oo, ano man ang sabihin ng magulong mundo. Kahit ayaw nilang ako'y sa'yo. Anong feelings ng person? Feelings ng person, gusto kanyang panindigan. And you have to use your intuition. Particular na tayo, group number 3. Wala siguro ako at sarili. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng personal card reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste!